Kahapon nga pala to mga kumarites at kita niya naman pagpasok ko pa lang ay umuulan na. Buti na nga lang at hindi nga ako inabot bago umalis ng bahay. Ang trabaho ko nga pala ay naandito sa Batangas at ako naman ay taga San Pablo, Laguna. Bali ang Batangas at Laguna ay halos tatamaan nga ng bagyong Opo. Kaya naman ayan pinaghahanda nga ang lahat. Buti na nga lang din maaga ang announcement sa company na wala nga kaming pasok bukas. So para sa safety nga ng lahat ay nagdesisyon na nga yung company na wag na nga lang papasukin ng mga empleyado. Thankful na nga rin kami kasi maagang nag-announce para hindi na nga kami magde-decide kung papasok ba kami o hindi. Sobrang lakas nga ng ulan at dito pa kami binaba sa may baha kaya naman yung aking medyas basang-basa. Kaya naman ang iyamot ko talaga mga kumartes. Buti na lang talaga at meron akong extra medyas sa locker. Sabi ko kasi kay kuya driver kung pwede sa may una-unahan para pagbaba namin gutter na. So hindi pumayag kaya nangyari basa ang paa ko. So syunga-syunga din naman ako hindi ko tinanggal yung medyas ko bago bumaba. Kaya naman yung medyas natin basang-basa. Buti nga yung pants ko hindi nga nabasa. Fast forward mga kumartes kinabukasan na nga to at nagpasundo nga ako sa asawa ko. Sabi ko nga antayin niya ako sa labas kasi pupunta lang ako dito sa 7-Eleven para bumili nga ng tinapay. So sabi kasi nila paghandaan daw ang bagyo. Di ang handa natin ay aray tinapay. Char lang. Wala din kasi kaming tinapay sa bahay kaya bibili tayo ng isang gardenia. So hindi lahat masaya kapag ka umuulan. Kaya magpasalamat ka kung nasa bahay ka at tuyo. Kasi yung iba hindi nila alam kung saan sila sisilong kapag ka umuulan. Kaya palagi ko nga ipinagpapasalamat kay Lord yan. Dahil hindi mo alam yung pinakamaliit na bagay ay yun yung pinakamalaking blessings para sa atin. So andito na nga mga kumartes ang aking sundo at consistent nga pala yung asawa ko sa pagsundo sa akin. Mapapang umaga man ako o pang gabi, lagi niyan ako sinusundo. Kahit pa napaka sobrang aga ng gising niyan, ay nag-a-alarm pa yan. So syempre, give and take pa rin. Kaya pagka maaga akong umaawas, pinagpe-prepare ko siya ng binalot niya sa umaga. Nakakita nga pala ako ng pandesal dito sa may labas ng 7-Eleven. Sabi ko nga sa asawa ko kung gusto niya, ayaw daw. Kaya naman ang binili ko, 5 piraso lang kasi 5 piso ang isa. So sabi ko nga, tamang-tama pag uwi ko sa bahay kakainin ko tapos may mainit na kape. Dito pa nga lang sa tricycle, kinakain ko na nga itong pandesal. So sabi ko nga, bakit ang mahal naman ng pandesal na to? Yung pala may kaunting cheese sa gitna. Medyo naambo na nga ng mga oras na yan mga kumartes pero hindi pa naman ganun kalakas ang hangin. Halos 1 linggo na nga walang pasok ang mga estudyante pero sa akin naman pabor yun kasi nakakatipid ako sa baon. Halos sunod-sunod na nga yung bagyo natin at tuwing hapon pa nga ay umuulan. Hindi mo na nga maintindihan ng panahon. Hindi na nga gumanda ang kalangitan at palagi na nga lang umuulan. So madaling araw pa lang to mga kumartes, alas 5 na ng umaga. Pagkadating nga dito sa bahay ay humahangin na nga kaya sabi ko yung mga sinampay ko lilikumin ko na kaysa mabasa pa. Baka kasi mamaya lumakas ang hangin at ulan, hindi na naman tayo makakatuyo niyan. Dito naman sa amin ay meron namang bubong kaya pwede ka magsampay dito sa labas. Pero dahil nga may ampiyas ng ulan baka mabasa pa kaya ipapasok ko na dito sa loob. So sabi ng asawa ko ayaw daw niya ng pandesal pero nakadalawa. O diba, isa lang yung nakain ko tapos yung anak ko pa nagising. Narinig nga niya na may binili kaming pandesal kaya naman bumangon tapos nagtimpla rin siya ng kanyang kape. So ang ending isang pandesal lang yung nakain ko. Sana pala dinamihan ko na.